me something, it might just take the pain away. Ito na nga at magpipreparar tayo napakasarap na aming pagkain ngayon, 'di ba? At syempre, nahinhina ang aking kanin, napakasarap at napakaputi at napakaganda ng kanyang pagkaluto. At eto naman nga yung aking binili, yung aking gambas. Tingnan niyo naman, ang lalaki nito guys, tingnan niyo, parang isang anong tawag dito, isang kamay ko ang haba nito. Tingnan nyo naman, ang ganda. Super, super duper ganda at super, super laki. Kunti lang binili ko dyan guys kasi syempre ako lang naman ang kakain yan at kasi yung anak ko hindi niya gusto ang gamba sa ngayon. Kasi alam niyo na, bata pa, hindi siya, ayaw niya. Mas gusto niya yung tempura guys. Yan ang gusto niya. Pero ngayon, tinanong ko siya kung gusto niya kasi gagawan ko siya kahit man lang 3 pero ayaw niya guys. So, ako lang kakain nito. At syempre, itong isda ay tanggal na yung hasang guys. Kaya ito na titingnan natin kung meron pang mga naiwan. At syempre, tatanggalin natin yung kanyang buntot dyan. Yan. Tatanggalin ko dyan, tapos hihiwaan ko lang siya dyan sa gitna ng pahalang yung pagkahiwa para maganda yung resulta ng pagkaprito at para maluto kaagad, 'di ba? Siyempre, tayo ng mga Pinoy, alam naman natin kung paano magprito at paano ba magluto niya na napakasarap at napakasimple pero super super naman pag tiningnan mo napakaganda pa rin, 'di ba? Ganyan. Hiwaan natin siya diyan. Ingat lang kayo sa hawak nyo ng kutsilyo kasi alam nyo naman, grabe, lalo na kapag bagong hasa ang ating kutsilyo guys, yan. Ingat na ingat ako kasi nga, yung kutsilyong yan guys, super, super, super duper matalim. Kasi lagi ko siyang hinahasa. So, alam nyo naman, grabe talaga, pag kasabihan nga, small but terrible, di ba? Yung kutsilyo yan, kahit gaano kaliit, tingnan nyo naman, super, super duper, talagang napakatulis niyan, guys. At kapag natapos ko na nga itong linisin, at hiwaan dyan, natanggal ko na yung buntot, at syempre, huhugasan din natin siya ulit. 'Di ba? Kahit hugas na to guys, pero syempre dapat hugasan pa rin natin dahil hinawakan natin, 'di ba? So, eto na nga, tinignan ko ng maayos kung meron pa. At ito nga, may palikpik pa siya guys. Tinatanggal ko din yung kanyang mga palikpik dahil yung iba naman ay meron at yung iba naman ay natanggal na. So, kailangan nating revisarin kung alin ba yung natanggal na o wala pa, 'di ba? So, yan na nga at malinis na kaya linisan ulit natin. At tingnan nyo naman yung aking kamay, super super duper mapula kasi yung dugo dyan. At syempre lalagyan natin siya ng asin. At kung gusto niyo naman, lagyan niyo rin siya ng pamintang durog. Yan, ganyan. Para may lasa din siya ng kaunti. At saka kung gusto niyo, budburan niyo na rin ng bawang na powdered na tuyo. Okay lang din yan. Pero ako hindi ko siya masyadong nilagyan na ng mga ingredients kasi baka mas pumait siya kapag ating prinito. Kasi syempre kapag prinito natin siya, marami siyang ingredients na nilagay natin siya dyan, ay baka unang-una yun ang mapiprito yung mga ingredients na mga nilagay natin. So, madaling masunog yung ating prito. So, hindi naman maganda yun, di ba? At eto na nga, at pinagkasya ko talaga siya dyan. Sabi ko, magkasya kayo, kailangan maging 4 kayo dyan. Di ba? Sabi ko sa kanya, dahil kung hindi, magagalit ako. Kaya, talaga naman, wala silang choice. Pinagkasya nila yung mga sarili nila dyan. 'Di ba? Kasi 8 nga po yung aking, anong tawag dito, isda. So, siyempre ito ang first batch niya, kaya siyempre kailangan magkasya sila kasi yung second batch nating pipirituhin na galonggong ay
kailangan magkasya din sila diyan. Naku, kaya nga eto na nga guys, ang pagbabaliktad ng mundo ng isdang ito. Naku, nahihirapan ako kasi isang kamay nga lang ang aking hinahawakan dito sa sandok na to. Kasi nga yung isang kamay ko dito, nagbibideo-video. Naku, ang hirap talaga. So eto na nga at pinagtiyagaan ko siya guys na hinay-hinay lang para hindi rin siya madurog ang ating GG, ang ating galunggong, 'di ba? Galunggong ang tawag dito, 'di ba? So, chicharo naman sa amin dito. So, eto na nga, nabaliktad ko na siya at nagpapasalamat ako sa kanila kasi nakisama sila guys. Kasi kahit nagtatalsikan sila, alam niyo naman, talsik-talsik dyan sa aking mga braso, okay lang naman yun. Basta maluto sila at makakain ako ng masarap pati yung aking kayamanan, yung aking anak. Ganun lang yun guys, 'di ba? Kasabihan nga, hirap ngayon, sarap naman later. Ganun lang yun. So, eto na nga at nilagay ko na rin yung 4 na isda at habang ako ay nagpiprito ng ating second batch na isda ay syempre. Eto naman maghihiwa naman tayo ng ating talong, 'di ba? So eto na nga hiwain natin at syempre ay yung ating tawag dito, kawali at doon na rin natin ipiprito ito kung saan natin prinito yung ating isda guys, diba? Nako, ako naman kasi si maming madalian na huwag na tayo mag-inarte dahil tayo lang naman nakakain ito. Kung may bisita tayo, oo, kasi syempre malansa na yun guys, kaya yun. Kaya ito naman ang sinasabi ko sa inyo, pag wala naman tayong bisita, wala naman arte, tayo lang naman pwede naman natin prituhin yung doon, diba? Yung pinagprituhan natin ng ating isda, okay na rin yun dyan. So, yan na nga. At ito ang susunod ng ating piprituhin, diba? Ang eggplant na to, na napakalaki kasing lapad ng aking mga kamay. Tingnan nyo naman, diba? Super duper. At ento na nga yung ating talong. Ipepreto na natin siya dyan. At ang aking pagprito, alam nyo naman, madalian na mami tayo. Pinagkasya-kasya ka rin siya dyan. At ilagyan ko pa siya sa ibabaw. Para, syempre, madali na rin lumambot yung ating ilalagay dyan na sa ibabaw. At tatakpan natin para madali na siyang maluto. At babalik-balik rin natin siya dyan, guys. So, habang ako nagbabalik-balik ka dyan at iniwan ko ang kanyang pagluluto mag-isa, bahala na siya dyan. Charot. Siyempre, yung bell pepper naman, hindi mawawala. Kailangan din tayong kumain ito guys. At ito din naman i-a-plancha ko or prito doon sa ating kawali kapag natapos na ang ating talong. Diba? O yan. Kasi alam nyo naman, etong mga bell pepper na to ay antioxidant. Kaya kailangan din tayong kumain pang pa-healthy ng ating katawan. Tanggalin natin ang mga toxic sa ating katawan, kagaya toxic ng ating mga buhay. Alam nyo na rin yun. Yung mga taong yan, tanggalin nyo na sa buhay ninyo. Mamumroblema lang kayo. Bakit? Masarap kaya mag-isa. Mahalin naman natin yung ating mga sarili dahil nakakasawa din naman na binigay mo na ang lahat, pati mundo, pati buwan, pati araw. Tapos gagawin ka rin naman ng masama, diba? Nanakawan ka pa. Ay, nako, sisiraan ka pa. Ganun talaga yun, guys. Yung mga taong yun, imbes akala mo, proud na proud sa'yo, yung pala hindi. Dahil sila pang unang-unang naiinggit. Gusto mong sila hilain pataas, pero ikaw naman gusto nang hilain ka pababa. Diba? Kasi ayaw nila, gusto nila kung saan sila nandapa. Hanggang doon na lang sila ayaw nilang umangat. Kaya yung mga pareha nila, hinihila din nila pababa. Kasi gusto nila, sila din, gusto nila doon at ikaw din, ganun din. Diba? Sila nga, inaangat mo yung buhay nila, yung pagkatao nila. Diba? Sila naman ayaw. Gusto nila, sabayan mo sila, 'di ba? So hindi 'yun sa akin po pwede, guys. Kasi hindi naman kami pinalaki ng magulang namin na gano'n. Kasi pinalaki sila ng magulang nila na gano'n. 'Di ba? Kami hindi. Kailangan gano'n, maging matibay ka. Magtrabaho ka, 'di ba? Maging successful ka sa buhay. Gano'n lang 'yun. Bakit?
Oh, 'di ba? Tingnan mo naman ako ngayon, 'di ba? Nawala yung aking mga toxic diyan sa mga paligid ko at kasama ko. Oh, 'di ba? Ang sarap ng buhay ko ngayon. Kaya nang sinasabi ko sa inyo, guys, yung mga toxic sa katawan ninyo at sa mga ah nakapaligid sa inyo diyan o kasama niyo kung hindi naman kayo kayang pahalagahan kagaya nito, 'di ba? Iiyak ka lang kapag maghihiwa ka ng sibuyas. Naku, nagdadaldal na naman ako dito. O sige na nga at luto na yung ating talong at siyempre, hanguin na natin at ilagay naman natin ang ating bell pepper na pala para sa ating masarap na pagkain na kompleto. Siyempre, meron ng isda, meron pang bell pepper, and then, siyempre meron pang talong at may sausawan pang toyo na may bawang at saka suka at saka sili. E di ay na ang sarap ng pagkain namin dito ngayon. Diba? Ay nako, kapag may pritong isda, kailangan may gulay. Ganun lang yung guys. Ay nako, ang sarap na naman ang pagkain namin. Diba? O sige na, ganito na lang. At habang ako nagpiprito, sabihin ko naman sa inyo, kung nagustuhan nyo naman ang aking mga video, please like and share and subscribe and ring the bell na rin, diba? At guys, ay salamat sa mga silent viewers ko at sa mga subscribers, sa mga kaibigan ko, pamilya, at sa inyo, malaman ko kayo. O sige na nga, ipagpatuloy na natin yung aking pagpiprito dito dahil nako, napakahirap naman kapag nasunog to kasi tinanggal ko na nga yung aside guys, 'di ba? Kasi mahirap na rin. Kailangan natin bawasan yung aside kasi yung mantika pala kasi alam niyo naman yung ating prinitong isda ay prinito na nga natin sa mantika. Mamantika na rin yun, kaya tatuyuin mo yun. At syempre, may mantika din yung ating talong, 'di ba? At eto, nang sinasabi ko sa inyo na napakasarap naman ang aming sausawan. At syempre, kailangan pag may toyo na may sausawan, may suka, tapos may sili, tapos may bawang, tapos yung kakainin mo yung bawang para matanggal yung toxic at mga mali dyan sa katawan mo at sa mga ano ninyo, tanggalin nyo yan. Kumain kayo ng bawang. Lagi kayong kumain ng bawang dahil pang-healthy ng katawan, 'di ba? Pampapayat pa, pangtanggal pa ng mga toxic at saka antioxidant. At syempre, ito na nga ang ating gambas ngayon. At syempre, igigisa ko yan sa sibuyas, guys. Kasi ayoko ng gambas na kinakain na malamig na ganyan. Kasi may dirty, may bacteria pa rin yun. Kaya lang, lutuin natin. Diba? Ganun talaga ako, guys. Ganyan. Sanay ako na ginaganyan. Dito kasi sa Espanya o sa Europe, or kung saan mga restaurant na mamahalin, gusto nila malamig. Ako hindi ko kayang kainin yan. Gusto ko mainit. Kasi alam niyo naman guys, mainit ako. Ano ba yung nagsasabi ko dito? Ay nako. O sige na nga, at eto na nga, at pinakasarap nating gambas, 'di ba? Tingnan niyo naman ang itsura niya, laki pa, 'di ba? O sige na nga. Hay, nako, George. At taran, eto na ang aming lamesa na napakasarap naman talaga ng mga pagkain na nakahanda dyan. At syempre, maraming salamat sa Panginoong Jesucristo sa biyayang ibinibigay niya sa amin, sa aming pang-araw-araw, sa aming kalusugan. Diba? At sa aming mga toxic dyan sa katawan, kailangan tayong uminom ng maraming tubig din. O siya. Napakita ko na sa inyo kung paano i-preparar to na napakasimple. Siyempre magdasal tayo at magpasalamat tayo sa Panginoong Jesucristo sa lahat ng biyayang ibinibigay niya sa atin magmula sa ating pagising sa umaga sa pagtulog, 'di ba? At sa mga biyayang binibigay niya sa atin tulad ng pagkain, kalusugan, at kaligtasan, 'di ba? At malayo tayo sa anumang kapahamakan at sa masasamang loob, sa mga espiritu at sa masasamang sakit at sa masasamang tao.
Kaya halina kayo at kumain na tayo na napakasarap. Siyempre magkakamay ako guys. Alam niyo naman, yung pritong galonggong at Gigi na kagaya ko at pangalan ko. Kain na tayo. Naku, gutom na ako. At yung pag-voice over ko, naglalaway ako kasi namimiss ko talaga yung pagkain na ganito. Napapasarap ang aking pagkain. Nawawala ang aking diet. Pero okay lang yan guys. Basta kumain kayo, syempre lagi ng bawang. Ay nako, tanggal ang mga grasa sa katawan ninyo. O, diba? Hindi kayo masyadong tataba ay na kinokontrol ng bawang na to. Yan ang aking konting sikreto na ibabahagi ko sa inyo. At pangpatanggal ito sa mga sakit-sakit sa katawan. Lalo na sa mga cancer na yan. Nako, pag kumain kayo lagi nito, sa awa ng Diyos, ay talagang mawawala ang mga sakit-sakit ninyo sa katawan. O, diba? So, guys, kain na tayo. Ang unang subo ay para sa inyo dahil mali ko kayo. Kain po tayo at salamat sa panonood. Bye!